Okay, gospel reflection muna tayo. February 16, 2025. So, ang gospel ngayong araw ay yung tinatawag na Sermon on the Mount o yung Beatitudes. Well, yun yung na-recall ko nung elementary religion class o Christian living class. Beatitudes, beautiful attitudes. Yung mga pag-uugali na kalugod-lugod sa Diyos. Okay, yun yan, Beatitudes. O yung tinatawag nilang Sermon of the Mount. Alam nyo na yun. Kasi mas nagbabasa pa nga ata kayo ng Bible kaysa sa akin. Iba-iba sa inyo, nagba-Bible sharing pa nga eh. Di ba? So, marami sa atin ang gumagawa niyan pero hindi isinasabuhayan ano yung Beatitudes na yan. Sinabi ni Father Joel Gatos, kung gusto nyong magbago ang buhay nyo, change your thoughts. Okay? At kaya nade-depress ang tao dahil lang iniisip niya lagi yung puro sarap. No? Gusto niya hindi siya nahihirapan. Hindi naman yung sinasabi nilang pag madali ang buhay, yun gawa ng kalaban ng Diyos o ng demonyo o gawa yan ng Diablo. Because the way to everlasting life is through suffering and through hard work. Hindi yung suffering na hindi kagaya nung suffering na dinanas ni Lord. Hindi. Ibig sabihin, paghihirapan mo, no shortcuts, dadaan ka sa proseso. Kung nakikita niyo yung story ni Job, di ba? Yun na example. Na kahit na anong unos ang dumating sa buhay niya physically, hindi nawala ang paniniwala niya sa Diyos. No? Kasi dito, Hi! Lord! 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 Walang ginawa kundi mag-hi. Kung tutuusin, kung mag-hi, kung meron dapat magganyan yung nasa itaas. Kasi bakit ba ganyan lagi iniisip nyo? Lahat na lang puro pahirap. Buhay ko! Eto na lang kasama ko sa bahay Araw-araw walang makitang blessing Hindi lang nasunod yung kanyang schedule o yung kanyang gusto, masama na loob. Yung mga ganyan. Meron dito, natulungan natin. Lahat na ng negative naisip. Ayoko na sir, ayoko na. Pero nung nandyan na yung kanyang gusto at yung kanyang hinihingi, nasa na yung, ayoko na. Pero taong simbahan yun. Yung hindi ko maintindihan No? Yung iba, nagdadasal. Yung iba, taong simbahan. Pero yun yung sarcastic mag-isip o negative mag-isip. Yun yung minsan unconscious sa ginagawa nila na minsan nagiging na yung kanilang no? Minsan hindi pinag-iisipan yung mga sasabihin. Tapos pag sinasabihan mo, sasabihin, bahala ka na nga. Patalino ka kasi. Di ba? Iniinsulto nyo pa yung tao dahil hindi nyo lang matanggap yung sinasabi o hindi nyo maintindihan yung kanyang sinasabi. Kumbaga mababaw ang inyong pagkaunawa. So yun lang. Doon sa mga talagang nagsisilbi sa simbahan, dapat isinasabuhay nyo yung Beatitudes. Beautiful attitude. Hindi yung simba kayo ng simba, maaga pa lang nasa simbahan na kayo, and then anong mangyayari sa inyo buong araw. Remember, sa buong araw nyo, isa't kalahating oras lang kayo nasa simbahan. So sa 24 hours nyo, 1 oras at kalahati lang kayo nasa simbahan. Yung 23 hours nyo o 22 hours yung natitira, anong ginagawa nyo? Nai-imbibe nyo ba yung ganyan? And to think na tumatanggap kayo ng Holy Communion. Dapat pa nakatanggap kayo ng Holy Communion, alam nyo na nasa inyo na yung pagpapala ng Diyos. So dapat napupuno kayo ng positivity o ng positive. Hindi yung toxic positivity, yung walang
hindi yung apathetic, yung walang pakialam. Pag nasa inyong grasya ng Diyos, naiintindihan nyo yung nararamdaman ng bawat tao at nagiging positive kayo sa mga pananaw nyo sa buhay. Hindi yung wala namang mangyari. Yun eh. Ba? Lagi kayong nahihiya, lagi yung sasabihin na, ay, sila na lang kasi mas malakas sila dyan eh. Yung ayaw yung sumubok. Diba? Ayaw yung lumapit, nahihiya kayo. Ba't kayo mahihiya sa isang bagay na ba't kayo nahihiya o natatakot dun sa mga lugar na wala naman sigurong gagawing masama, wala naman siguro kayong masamang gagawin, natatakot kayo. Yung natatakot lang na magtanong at lumapit, yun lang yung may gagawing masama. Di ba? Sabi nga nung isang kakilala ko di ba? Kung may pagkakataong humingi. Kasi, nagdadasal ka nga, kung hindi ka naman a-action, paano matutupad yung dasal mo? So, yun lang po.